aming mga negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! Yun, na magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pag-uusapan po natin itong mukhang medyo umiilit na uli yung patot sa dahan ni Senator Bato de la Rosa at ito ni dating Senadora Trillanes. Siyempre itong si Trillanes kumbaga hindi nananawang gumawa ng mga eksena para mapag-usapan siya. So, lumabas siya nung sinabi niya na lalabas na raw po yung warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte, ni Senator Bato, by June or July daw po, lalabas daw po yung warrant of arrest galing po sa ICC. Ngayon, bago matapos yung July, so medyo alanganin na dahil natapos yung June, hindi lumabas yung warrant of arrest. Tapos ito, palapit na yung July, patapos na. Mukhang negative pa rin yung paglabas ng warrant of arrest. Medyo naglabas na naman ng bagong pautot itong si Senator Trillanes na humingi daw ng tulong yung ICC sa Interpol para maglabas ng blue notice para at least daw medyo kumbaga paliitin yung mundo. Hindi makapag-travel yung mga Duterte, itong si Bato sa ibang bansa dahil ni-request ng ICC na mag-issue ng blue notice itong Interpol. So dahil dyan, nagkapatutsadahan na naman yung dalawa at ito ang aalamin natin. So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Nagbalitaktakan naman sa usapin sa International Criminal Court sina dating Senador Antonio Trillanes at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Muling nagpatutsadahan sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin sa issue sa International Criminal Court. Magugunitang pinalutang ni Trillanes kamakailan ang impormasyong humiling umano ang ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng blue notice laban sa ilang dawit umano sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Isa sa lumutang na pangalan si De La Rosa na dating hepe ng PNP. Wala akong alam dyan. Hayaan mo yung self-proclaimed na spokesman ng ICC na si Trillanes. I don't care kung ano sasabihin niya, hindi ko naniwala sa tao na yan. Kasi ito naman si Trillanes kasi, unang-una, yung mga nilalabas kasi mga statement ng ICC, tandaan nyo, si Trillanes ay isa sa mga complainant ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Tandaan nyo, complainant sila complainant. So, ang inaakusahan nila yung dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang nakakapagtaka lang kasi, paano nakakapaglabas ng mga documents, itong si Trillanes, na sabihin natin, sinasabi nila confidential yung mga dokumento na galing ICC. So dapat ang unang makakatanggap ng mga dokumentong yan is yung ating gobyerno. Pero hindi ba kayo nagtataka na bakit si Trillanes nakakapaglabas ng mga ganong klaseng dokumento? Kaya nga sabi rito ni Senator Bato, self-proclaimed na self-proclaimed na spokesperson na ng ICC itong si Trillanes, which is yan po yung napapansin din natin at napapansin na rin po ng marami na
confidential documents yan. Paano ka nakapaglabas? Isa ka sa mga complainant. Di ba? Halimbawa, ang korte dito sa atin, hindi naman antimano yung bibigyan kagad ng resolution is yung mga nagko-complain, di ba? Parang kung merong gustong, lalo na kung medyo, hindi ito yung mga yung mga maliliit na kaso, pag medyo malalaking kaso, hindi naman kagad media yung makakaalam kagad ng di ba, ng ganyang resolution, especially kung ganito, international pinag-usapan, kumbaga, international community ang pinag-uusapan. So, dapat ang unang makakatanggap ng mga ganyang mga dokumento, dapat yung gobyerno natin. Kasi kailangan magpasintabi nitong ICC na meron silang kailangan imbestigahan dahil merong reklamo. 'Di ba? Dapat ganoon ang mangyari. Pero ang nangyayari, nauuna si Trillanes maglabas ng mga ganong statement. So, nangyayari talagang may katotohanan. Sinasabi ni Senator Bato na self-proclaimed na na spokesperson si Trillanes. Ngayon, si Trillanes din yung naglabas nung sinasabi niya na lalabas na raw yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte at nila Bato de la Rosa by June or July. So, dahil nga hindi umepekto yung ganong pautot niya, sinundutan niya kagad ito ngayon na humihingi na raw ng tulong itong ICC sa Interpol. So, puro international community yung kinakalabit ni Trillanes para, para pakabahin itong sila Bato de la Rosa. So, hindi niya rin siguro naiintindihan kung ano ba yung mga trabaho ng mga international community na to at kung ano ba yung magiging nila rito kung hindi makikipagtulungan yung gobyerno natin. Especially ngayon, di ba, sinabi na nga ni Pangulong Marcos na hindi nga makikipagtulungan. So, ano yung makukuha nilang impormasyon para patotohanan yung mga yung mga reklamo dito nila Trillanes. So, magiging nangyayari dito, one-sided lang. So, yung ICC, kung sabihin natin, let's say sabihin natin totoong sila, police enforcer, parang ganon. So, ano yung pagbabasihan nila? Yung reklamo lang nung isang panig. So, hindi na nila i-verify kung kung totoo ba yung reklamo. Di ba dapat pag ganon, parang iimbitahan muna nila kung totoo ba yung reklamo nito. So, kung wala naman silang makukuhang matibay na statement, ano yung pagbabasihan nila na para mag-issue sila ng blue notice. Di ba? Doon pa lang medyo magiging masilimuot na daan para bigyan ng resolusyon yung inireklamo ito nila Trillanes. So, tuloy natin. Naniwala sa tao na yan. I never proclaimed anything, no? Wala naman ako sinabi, spokesman ako nung sino. Ako, nakakalap ko yun na informasyon at nilalabas ko yan. Ngayon, ito, sabi ni Trillanes, hindi naman niya sinasabing self-proclaim siya o hindi niya sinasabing siya yung spokesperson ng ICC. Tama naman siya, hindi naman niya sinasabi. Pero kung titingnan mo kasi yung galaw niya, yung kanyang mga pinagsasabi, na siyempre, alangan naman, kung maglalabas ng statement yung ICC, dapat galing sa kanila. Sabihin natin, naglabas ng warrant of arrest, ganyan. Di sana, meron silang spokesperson na sasabihin na nagbigay na kami ng letter or communication sa Philippine government na kailangan namin imbestigahan itong mga taong to para makapag-decide kami kung may katotohanan yung nirereklamo nitong mga sinasabi nitong EJK daw. So, dapat ganun, di ba? Nangyayari, si Trillanes yung nagsasalita para sa ICC kung meron or walang, kung ano man yung gusto nilang ipabatid sa gobyerno natin. Siguro dahil sinabi ni Marcos na hindi siya makikipagtulungan. So, inaako na ni Trillanes or pwedeng sabihin natin yung ICC sa kanya lang ini-inform para siya yung magiging tulay. So, sa bagay, mahilig naman si Trillanes maging
backdoor negotiator. So, ganun siguro yung nangyayari. So, siya na yung nagiging backdoor negotiator ng ICC papunta sa gobyerno. Pero nangyari, nagiging hindi na sa gobyerno niya sinasabi. In public na kagad. So, yung gobyerno parang nabubulaga na lang din na bakit, kumbaga, doon muna tayo, kung bakit in public kagad. Dapat nga, gobyerno, sitahin pa nga yung ICC na, teka lang, bakit doon nyo binibigay yung mga resolution nyo, hindi sa amin para pag-aralan namin, kung may basihan ba yung mga resolution na nilalabas ninyo. Kahit na sinabi na namin na hindi kami makikipag-cooperate sa inyo. So, doon pa lang medyo, parang itong ICC, parang alam niyo yung patalikod kung tumira. So, habang tahimik tong gobyerno natin, sila bulong ng bulong, naninira na kagad, parang ganun. Ganun yung nagiging diskarte, patago silang kumikilos para makakuha sila ng impormasyon. Kung natotorta sila dyan sa impormasyon na nilabas ko, di maganda. Paliwanag ni Trillanes sa sinasabing Blue Notice. Ang Blue Notice is, parang humihingi sila ng tulong sa pagkuha ng impormasyon kung nasaan itong mga, yung mga taong yon. Ang mangyayari is dito, kunyari magpupunta ng, let's say, Korea. So, makakalabas ka rito sa bansa na to, pero kung yung Korea ay isa sa mga nabigyan ng Blue Notice, pagdating mo sa immigration counter, ay dadaling ka muna sa holding area. Sakaling lumabas naman ang arrest warrant. So, wala rin yun. Wala rin namang mangyayari kung halimbawa, i-hold sila for what reason. Siyempre, kung i-hold sila, may reason kung bakit. So, siyempre, itong Korea naman, magtatanong din kung ano ba yung purpose, bakit kailangang i-hold. So, medyo masalimuot, hindi rin yung basta-basang, sa tingin ko hindi magpapagamit itong yung Interpol sa mga ganyang klaseng pautot lang itong ICC tsaka nito ni Trillanes. Kasi siyempre, anong reason? Kasi unang-una, ang dapat maging basihan dyan ng Interpol is yung mga mabibigat na kaso. Tulad ng wanted ba? May kaso ba? Diba? Nasentensyahan na ba? Tulad niya, wala naman nakasampang kaso. So, bakit nila i-hold? Wala namang hold departing order dito sa bansa natin. So, bakit sila pipigilan ng bansang pupuntahan nitong mga to? Tsaka kung halimbawa, kung magta-travel lang naman sila, yun lang naman magiging, sabihin natin, yun lang naman yung parang pang-inis na ginagawa ni Trillanes dito kaila Bato. Kasi nga, parang katapano siyempre medyo magkakaroon ng alinlangan na bumiyahe dahil nga pwede silang maabala. Parang parang ang dating na lang dito, etong si Trillanes gusto na lang abalahin yung mga gustong mag-travel. Si Pangulo Duterte medyo may edad na at hindi niya na, kumbaga, wala nang hilig sa mga ganyan travel. Hindi na yung big deal kay Pangulong Duterte. Siyempre, itong medyo, sabihin natin, mas bata-bata pa kay Pangulong Duterte, siyempre, paano gusto pa rin mag-travel. Yun lang yung parang iniisip nila na baka maabala nga naman sila kung sakaling, na mabuyo itong Interpol na maglabas ng Blue Notice. Kasi medyo pa rin yan, medyo matrabaho pa rin na proseso. Kasi, siyempre, kung ikaw naman yung international Interpol na yan, siyempre, paano yung mga dokumento ang mga requirements na kailangan nilang ma-meet na requirements bago sila maglabas ng Blue Notice na yan. So, siyempre, unang-una dyan, kung ikaw ba nahatulan na, may kaso ka ba? Kung makikita naman na wala ka namang kaso, bakit ka naman nila pipigilan? So, medyo mahabang reviewan pa to ng mga ebidensya. Laban sa mga dawit sa nakalipas na war on drugs. Sabi ni Trillanes, kapag dinaan ito sa Interpol, yung Philippine National Police natin ay obligadong i-execute yan. Kasi ganun yung international agreement natin eh. So tatamaan yung Pilipinas doon pag hindi sinusunod yung Red Notice.
iyan, magiging applicable lang yung sinasabi ni Trillanes kung foreign national yung hinahanap ng Interpol. Pero kung ang hinahanap ng Interpol ay nasa bansa mismo at national din, halimbawa Pilipino rin nandito sa bansa natin, walang karapatan yung Interpol na utusan yung PNP natin na arestuhin itong mga sabi natin nasa record nila. 'Di ba? So dahil nga wala naman silang kukuhanan ng impormasyon, so wala namang wala rin parang wala rin saysay. Ang Interpol naman, hindi naman sila yung may police power na pwedeng umaresto. Kumbaga sila, ang hinahanap lang nila is yung mga fugitive, yung mga may kaso sa ibang bansa, nagtatago sa ibang bansa. Halimbawa, example nga natin, Japan. So merong Japanese fugitive na nandito sa Pilipinas at humingi ng tulong yung Japanese government na ilagay sa red notice, blue notice, o namang kulay na notice na yan, doon pa lang a-action yung Interpol para bigyan ng notice yung bansang kung saan huling nakita yung fugitive na yon. Ngayon sa sa scenario na to, paano maglalabas ng blue notice yung Interpol sa Pilipinas kung yung Pilipinas hindi makikipag-cooperate o hindi nakipag-cooperate sa ICC? So anong magiging basihan nila? Kung yung gobyerno pa natin hindi tatanggapin or questionin yung blue notice ng Interpol, so medyo magkakaroon na kagad ng problema. So hindi ganun kadali yung sinasabi nito ni Trillanes. Kaya sa tingin ko dito nang bablap lang to si Trillanes, parang nangiinis na lang dito kay Bato de la Rosa. Kasi Bato de la Rosa sumasagot kaya medyo natutuwa si Trillanes. Pero din naman kay Pangulong Duterte, hindi na sumasagot si Pangulong Duterte. Kumbaga pinababayaan niya na lang. So wala na silang kumbaga hindi na mainis nito ni Trillanes si Duterte. So mas siya pa yung napipikon dahil nga tahimik na si Pangulong Duterte. Si De La Rosa naman hindi natitinag sa gitna ng mga impormasyon na pinapakawalan ni Trillanes tungkol sa ICC. Kung lulabas ang arrest warrant at ito'y isi-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Dahil alam ko wala silang jurisdiction sa atin. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako magkipag-gira sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government. Sabi ni De La Rosa, kung sakaling may formal na komunikasyon sa kanya ang ICC, pag-aaralan niya muna. At kung ito ay isang interview lang, wala raw problema. Pero para sa ilang kasamahang senador ni De La Rosa, well, una, ayokong pangunahan kung ano man yung mga speculations na sinasabi ni Numan. Tayo doon sa Senado may sarili tayong rules. nauna nang sinabi ni De La Rosa na umaasa pa rin siya sa mga naunang pahayag ng administrasyon na di makakapasok sa bansa ang mga kinatawan ng ICC. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV. Yun na nga di ba? Paano maglalabas ng blue notice or ano man notice yung Interpol na yan? Kung sasabihin kagad ng Philippine government natin ni Marcos na hindi sila makikipag-cooperate or wala silang binigay na any parang hindi nagbigay yung gobyerno natin ng kahit na anong tulong sa ICC para mag-imbestiga. So ano yung magiging reason ng ICC para mag-issue ng blue notice na yan? So ito parang ano lang to, pamblap lang to ni Trillanes. Gawa nga ng sumablay na yung warrant of arrest niya, natapos na yung June or July, tapos ito na naman si blue notice niya. So pag-aaralan pa naman niya na Interpol. So siyempre kung hindi naman mga tanga, hindi naman mga bobo yung mga taga-Interpol para kumbaga parang sakyan yung sinasabi ni Trillanes. Kasi dapat ang mag-request ng sa Interpol yung bansang kung kayo nung citizen may
may warrant or may kumbaga sa natin na may kaso. Kung hindi mag-request ang Pilipinas, anong action ng Interpol? Diba? Hindi naman pwedeng makikinig lang yung Interpol dito sa ICC na uutusan sila. Hindi naman, parang hindi yata ganun yung magiging hindi ganun yung magiging sitwasyon dyan. So, hindi natin alam. So, antayin natin kung ano magiging action dito ng Philippine government at ng Interpol dito sa mga pautot nito ni Trillanes. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.